Good evening mga idol and welcome back sa ating YouTube channel. Ito ang Pound for Pound Sports. Mark. At meron tayong pag-uusapan. Ito malamang ay magiging isa sa pinaka-highlight na fight sa buong kasaysayan o kahit hindi sa buong taon o dekada. Dahil ito ay sa pagitan ng dalawang maaring maging parte ng mga boxing greats. I'm not saying that they will be part of all-time greats. Pero mga great boxer ito na sasama sa kasaysayan. Of course, ito ay sa pagitan ni Canelo Alvarez at ni Terence Crawford. Wala pa rin formal na kontrata na pirmahan, puro bilian pa lang, sign the contract, ganito ganyan. Sabi dinadak daw ni Canelo, nag-i-invite niya si Canelo na i-sign na yung contract. At sinasabi naman ni Crawford na ikaw rin i-sign mo yung contract. At lately, napapabalita yata na parang uurong si Terence Crawford dahil nahihirapan yata mag-make weight. Pero hindi pa naman yung mga sabi-sabi lang yan ng mga vlogger. Hanggang walang final statement, doon lang po tayo maniniwala. At ayon kay Robert Garcia na itong fight na ito ay maaaring mangyari sa 5 de Mayo, yung holiday dito sa Mexico. Kadalasan ginagawa yan. Doon nilalagay ni Canelo ang kanyang fight. At narinig niya, maaaring si Crawford ang mga kalaban dito. At ang sponsor nito ay si Turkey bin Abdul Mohsen Al Sheikh. Siya ay isang Saudi Arabian advisor at the royal court under the rank of minister. May posisyon ito at may power dito sa Saudi Arabia. He is also the current chairman and general entertainment authority. Kaya sa mga entertainment world, may kita natin lagi yung presensya nito, si Al Sheikh, So, iba-iba ang opinion ng mga boxer, mga experts, lalo na yung mga boxer na nakalaban din ni Canelo. Of course, meron silang mas timbang na opinion dahil alam nila yan bilang boksingero, lalo na kung aakyat ka ng timbang. Sabi, si Crawford kasi ay aakyat ng timbang at kino-question nila itong si Crawford. At dahil nga itong si Crawford, sabi ni Crawford mismo, ako umakyat ng timbang, nanalo. Itong si Canelo daw umakyat ng timbang, natalo. So mga kamao, pinag-uusapan na rin dito pag-akyat ni Crawford ng timbang from welterweight 147 pounds, and then dadaan po ang welterweight sa super welterweight or light middleweight na 154, and then papasok siya sa middleweight and then super middleweight 168. So ito po yung mga factors mga kamao, kaya po natin na-highlight yung mga bagay na pag-akyat dahil sa isang boxer or fighter, ang pag-move up ng weight class ay hindi ganun kadali. When moving up in weight classes, yung boxer daw ay magkakaroon ng mga diminishing factors o yung pagbaba sa kanyang performance. Unlike sa kanyang totoong timbang, gaya ng difficulty na pag-cut ng weight. So, ang mga problema dyan, kapag magbababa ka ng timbang, you have to cut your weight. At kapag ikaw naman ay aakyat, nadagdag ka ng timbang mo. So, yun yung mga difficulties pagdating dyan. At health risk, boxers may use extreme weight cutting kung sila ay magpabawas, pababa, or kailangan nilang mag-dehydrate, yung laxatives, and diuretics, which can be dangerous and detrimental to their body, to their health. So, yun yung mga risk kapag ikaw ay nag-a-adjust sa weight mo. Physical performance, extreme weight cutting techniques can impact physical performance, also the speed. Pag-akyat ka naman, ganun din. Imagine when Pacquiao fought Margarito, na talagang bilib na bilib sila kay Pacquiao. Kaya ngayon pag-akyat na 8 division, dapat 10, mas mahirap pa yun. Sabi nga ni Robert Garcia at ng ibang tao, ng ibang mga trainers, everybody can be undefeated. Depende lang kung saan ka lumalapan, depende kung gaano kalakas sa judges o sa lugar mo. May mga ganun, minsan pabor sa'yo, inaalagaan yung undefeated record mo. Pero yung pagkakaroon ng 8 division world title is talagang napakahirap. Lalo-lalo na yung mga boksingero na intindihan nila yan. Pati yung mga conditioning coach, alam nila yan kung gaano kahirap yan. So boxers may also move between weight classes to pursue a second title, or because it becomes difficult to cut weight pag sobrang pag-cut ng weight o pag-akyat. Kaya opinion ng kapwa middleweight or super middleweight sa linya ni Canelo, gaya ni Andrade, naniniwala siya na tatalunin lang ni Canelo itong taga Omaha, Nebraska na si Crawford.
Kung natatandaan nyo si Charlo, no, na umakyat. Charlo is a magaling na fighter. I think he had only one loss. Itong isang Charlo, wala pang loss, ano? But when he faced Canelo, binugbog lang siya. No, kasi iba yung umakyat ka ng timbang. Something also has been changed kapag umakyat ka ng timbang. At itong si Crawford, remember when he moved up 154, pinalaban niya itong si Israel Madrigo, tinalo niya. So medyo impressive siya, pero aakyat pa siya ng timbang. Pero in that fight, parang he wasn't able to demonstrate yung power niya. No? How much more kung aakyat pa siya. Like, Pacquiao kasi is a small welterweight. So when he fought Margarito around 5'11", kahit gaano kalakas ang suntok niya, hindi niya papapabagsak. So ang tingin kasi ng ibang mga fighters, lalo ng boxers, lalo na itong si Stephen A. Smith, sabi niya, Crawford is a superb, he is an excellent boxer, but he won't be able to hurt Canelo because Canelo is naturally bigger than him. No? At Canelo was able to take the punches from bigger like Bivol, no? Mga mas malalaki ka sa kanya. Kaya naku-question po ang power dito ni Crawford na na-question nga nung pinalaban niya si Israel Madrimov. No? So si Crawford ay may record na 41 wins, 0 loss with 31 KO ratio. That is 75.61. Mataas po yun mga idol. Ano? Habang ang one of the greatest boxer naman in history of boxing ay may 62 wins, 2 losses at may 63.93 KO ratio naman po si Canelo. At tinanong ko po si AI, opinion naman to ng AI, kasi pag tinatanong natin yung mga tao, iba-iba yung kanilang opinion, no? Hindi accurate, hindi exacto. So ito si AI kasi nag-gather ka ng information based sa technicality, sa skills ng isang boxer, no? Doon sa kanyang skills, pero hindi pa rin sa pag-move up niya. Hindi pa kasali yung pati yung raw skills, no? So, ayon kay AI, no, sabi dito, na-surprise ako, it favored Terence Crawford over Canelo Alvarez and predicted his victory via a split decision. Ang score pa nga, nasabi ni AI, 115-113, 115-113, 113-115. So, probably this is a split decision niya, no? So, Crawford technical brilliance and adaptability, yung pagiging adaptable ni Crawford, yun ang tinitignan ni AI. Yung kanyang brilliance sa ring and also his ability to overcome, no, Canelo's power. Kasi ito yung pinaka-tinitignan dito, yung power ni Canelo. Pero aside from that, i-discuss natin later kung ano pa yung mga factors na dapat din kayanigan nitong si Terence Crawford and yung pressure in a highly competitive and tactical bout ni Canelo. So AI also said that Canelo, it could be probably one of the pound-for-pound number one. Siya ang number one pound-for-pound, no, in years until now. And Terence Crawford is considered naman as the best boxer of his generation. As a strong plane, Nick Crawford. No? Pero wala namang sinabi si AI ng ganyan. The best fighter of all time, hindi po pwede. Sinabi ni AI dahil nandiyan dyan si Ali at iba pang mga fighters. Sila Sugar Ray, etc. So wala sila sa mga kategorya na yon. So ano po ba? Si Crawford po kasi is ambidextrous. When we say ambidextrous, this is the ability of a person who can utilize both hands or both arms. Left or right, they can use. At ito po si Crawford. Even though Crawford is a natural southpaw, no? So ambidextrous siya, there are several benefits to being able to fight with both hands, including power in both fists. Sometimes may kita natin na ang power nitong taong ito is yung kanyang kanan, no? Pero ang ginagawa niya, nagsa-southpaw siya. Bakit? Para yung power hand niya mismo is malapit na sa kalaban. Example, De La Hoya. No? Kung makita natin yung uppercut ni De La Hoya, yung mga gano'n niya. Naturally kasi, malakas talaga si De La Hoya, no? Sa kanyang left, no? Sa kanyang left, no? Supposedly, siguro parang southpaw siya, pero ang nagiging, ang nagiging, niya, ang uppercut niya, o pang lead jab niya, is yung kanyang power punch, no? Which is the left hand. So, yung foot positioning, no? Isa rin diyan sa advantage ng isang ambidextrous, kagaya ni Crawford. You can switch stances. Southpaw stance can give a fighter an advantage in foot positioning, especially against unorthodox boxers with poor footwork. Ito po kadalasan kasi mga dilemma ng mga boxers. They have great power,
but they have poor footwork like ito si Deontay Wilder, no? At iba pang mga boxer that they just rely on their power, no? On their one punch, and eventually they will be exposed if they will be able to, if they are now facing itong sinasabi nating skilled fighter mismo, effective against opponents who use both stances, being able to fight with both stances gaya ng sinabi natin, and yung left-handed naturally daw, according sa mga history, ito ay nagbibigay sa kanila ng great fighting success. Look at Pacquiao, no? Itong mga southpaw fighter na to is talagang nagkakaroon sila ng great success sa kanilang stance. Well, Canelo Alvarez is considered as the sport's biggest star in boxing today. No? 15 years old pa lang kasi itong si Canelo, pumasok na siya. Napasok na siya sa professional ranking. No? At itong si Canelo ay ang talo lang nito that time is with Floyd, na medyo kulang pa siya sa skills, no? At from there, naniniwala sila natuto ng gusto itong si Canelo na improve yung kanyang boxing skills. At yung next na talo niya is dito sa kamay ni Bivol. Dahil si Bivol ay light heavyweight, si Canelo is middleweight super. At inakyat niya ito, so parang hindi ganun ka-bearing yung pagkatalo niya. Kasi hindi naman siya natural light heavyweight. Canelo stands only 5'8", no? I think 5'8" lang, like Terence Crawford. Pero yung kanyang body frame kasi malaki dahil sinanay na dun sa super middleweight. So, at of course, yung mga bone structures dyan, kita natin na kung sila ay hiyang dyan. And Canelo is 5'8", ako po is 5'8 and a half. No? So, hindi naman siya ganun kalaki at siya ay sumalam sa light heavyweight. No? So, ano ang kagandahan kay Canelo? No? Na para malaman natin at hindi natin basta-basta i-discredit ito si Canelo. Canelo is a good fighter because he is a methodical tactician, no? Although may dugong Mexican itong si Canelo, no? Pero ang fighting style niya ay hindi pang Mexican. No? Kung nakita natin, ang mga Mexican kasi they are fast-paced and explosive fighters. Marquez, Morales, Barrera, look at them, no? Kaya gusto ng mga fans kung nagkakatapat yung Pinoy at Mexican na parehong explosive, that they are able to fight toe-to-toe at kumaari lang itong mga Mexican, ayaw nila na umaatras, no? Kaya gaya ni Julio Cesar Chavez na nagbigay ng entertainment sa mga Mexican at kinilala siya, no? Dahil sa kanyang fighting na talagang toe-to-toe at hindi umaatras. Ang methodical approach is a way of working that involves being systematic. Meron silang sistemang sinusundan, order, no? And careful in your actions. Hindi sila yung sinasabing careless fighters, no? Tacticians itong mga to, careful sila, they are orderly and systematic. It can help them complete tasks more efficiently, no? Improve time management and minimize the risk of overlooking important details. So dinidissect nila mga bumuting kalaban. Ganyan po si Canelo, no? At planning, yan po ang pangalawa sa characteristic ni Canelo. Create a detailed plan that outlines the steps you need to take before starting a task. Nagpaplano muna mabuti. And then organization, keep your workspace and materials organized to improve efficiency. And systematic execution, follow your plan step by step to stay focused and on track. Yan po yung sinasabing methodical tactician. And yung pangalawang talent or skill ni Canelo is itong counter-punching, kung saan nakikita natin ito nung binigyan niya ito si Caleb Plant, no? Pinush niya muna si Caleb Plant, no? Matalino siya. Inalis niya muna yung emotion, nagalit muna. Siyempre, pag nagalit niya, nagiging mapusok. At ina-expect niya na mapapakawala ito si Caleb Plant. South Orthodox, no? Orthodox na si Caleb Plant, no? I mean, Southpaw, no? And then, nagbumitaw, expected niya na umatras lang siya ng konti, and then binigyan niya itong si Plant kasi alam niya na iilag si Plant, no? Pag ilag si Plant, yung upo, alam niya na kung saan iilag, pinag-aralan niya na, methodical niya ito si Canelo. So binigyan niya ng hindi nakita kung close, no? Pero putokin dito ni Plant sa kanan, ano? Sa kanan. So yung uppercut style, ano? Ewan ko kung open fist yung ginawa niya, and then sinundan niya dito ng hook sa mukha, ang bilis. So, counter-punching, ano? Abang niya na agad kung anong gagawin ni Caleb Plant. So, kaya po magaling na counter-puncher ito si Canelo dahil sa kanyang head movement. Na gaya ng ginawa niya rito sa mga
nakalaban niyang sila Cotto, Golovkin, at kay Khan. Siyang nilockout siya nga yata. Ito si Khan. So, pangalawa, yung defensive awareness. Ito po ang nagsiseparate kay Canelo laban dito sa mga Mexican way of fighting. Dahil sa superb defensive skill or defensive awareness nito si Canelo na nagbibigay sa kanya ng awareness para may isagawa ang kanyang defensive skills or techniques like sleeping punches. Pag pinunch lang, dahil mamove yung ulo, pag punch, ganun lang. Dahil nga magaling yung ulo niyang mag-move, bobbing, and head rolling, pinapractice niya po yan. May lubid, ni Reynoso, pinapagawa sa kanya. Nagdadak-dak, umiiwas-iwas na gano'n. So, pinag-aaralan niya yan. May sistema si Canelo. Then gagawin sa kanya yung, gagawin niya yung devastating counter punch niya. Kasi mga idol, ang pinaka-damaging punch sa isang laban ay yung hindi mo nakikita sa punch minsan yun na magsusurprise sa'yo. So mahirap patamaan itong si Canelo dahil sa depensa niya nagbibigay ng frustration sa kanyang mga opponent. At pag na-frustrate na, yun na nagkakamit ng mistakes. So bukod dyan mga idol, yung pambihirang footwork itong si Canelo, pinapractice niya po yan. Kita nyo yan sa kanyang mga training, giving him the ability to pivot. Pag nag-pivot siya, sa side step siya. And then kasama yung torso yung kanyang katawan. At technique like splitting uppercuts to overhands to leaping hooks. Gagawin niya yan, naghahanap siya ng opening sa depensa ng kanyang kalaban. Pero later on, hindi lang yan ang hinahanap niya. Ano ba, nag-aantay ba siya? Mamaya po, kasama na yung silidiscuss natin. At style niya, itong combination ng double lead hand, kung double siya, Pacquiao ginagawa yan. Then shot to the body para tanggalin yung depensa ng kalaban. Laying traps. Yan, magaling si Canelo dyan. Canelo using his feints and traps, bilang pain sa kanyang mga kalaban. Hindi gaanong pinapansin ni Canelo yung mga defensive risk niya, sa kanyang pagkalkula upang maisagawa yung highest probability ng success. Doon siya nakafocus. So in other words, mga idol, superior ang IQ ni Canelo sa ibabaw ng ring. So bawat galaw ng kalaban niya ay nakaabang na yung kanyang technique. Every mistake ng kalaban depende sa kalaban na pinag-aaralan niya na, alam niya na yan, ay nakaabang na yung kanyang kombinasyon. May combination na dyan. At mga tendency nito, kung paano dumipensa, yuyuko ba ito? Madalas ba itong humuko? Madalas ba itong magdak lang? So nakaabang na ron yung kanyang counter. So hindi siya yung tipong boksingero na nag-aabang lang na mag-o-open yung kalaban. Gumagawa siya, nag-create siya ng openings. Yun ang kagandahan kay Canelo. Mag-create siya ng openings at sasamantalahin niya ang mga yun. Paano naman si Terence Crawford, mga idol? Pag-aralan naman natin yung boxing style niya. So meron tayong lima lang pero mabigat. Una, si Crawford ay straight line fighter. He uses relatively little head movement. Pansin natin si Crawford na tinutulig sa nga siya dyan, na hindi siya magalaw. Little head movement kasi straight line fighter po siya. And minimal lateral movement. Yan po si Crawford. At long range. He is all about range. Tandaan po natin si Crawford. So welterweight, I think isa sa may pinakamahabang reach. So na-utilize niya, na-exploit niya yan pang jab, pang hook. Sumusuntok siya sa kalaban in his range. Nakita natin very effective nung ginawa niyan kahit dito kay Sean Porter at kay Errol Spence na nagulat nga sila na ginulpi nilang to si Errol Spence dahil yung kanyang fight talagang nakadesign sa style ni Errol Spence na talagang binugbog niya lang. And isa pa, sa katangian ng kagalingan, kausayan ni Crawford ay yung boxing stance. In his natural southpaw stance, pero nakakapag-switch siya, Crawford holds his body weight central. Sa gitna po yung katawan ni Crawford, siguro kaya siya nandun yung equilibrium, kaya hindi siya magalaw. His shoulders are side on and his head is in line with his rear foot. Yung kanyang ulo ay pantay sa kanyang likod na paa, rather than central between the feet. So that encourages orthodox opponents to overcommit when using their jab, falling into the well-laid Crawford traps. So yung mga boxer na pag sumuntok, hindi na, nawawala na yung balance.
wala ng control. Doon sila natatrap sa estilo ni Crawford. And then Crawford has versatility. Pangatlo, no? Terence Crawford has a countermeasure for any opponent of any style. Example is counter to the incoming orthodox jab. Meron siyang versatility dyan. No? And then yung cadence rhythm. Crawford is like a water erosion. A steady, relentless grip of jabs and feints. Nakita niyo naman, no? Talagang kapag nakita niya, nahahanapan kanya ng butas, kaya napanood ko itong ginawa niya kay Dimitri, no? Israel, no? Talagang nasa range siya, pero nakakawala yung mga kamay niya, and then pupunta siya sa harap, no? At binugbog niya talaga itong si Israel, no? Talagang napakahusay itong si Terence Crawford. And Crawford is an active puncher, often looking to land shots as opponent throws. Nakikipagsabayan siya. Kumbaga kina-counter niya, pag suntok niya, no? Bumibitaw din siya bilang counter niya. But also happily backs off to reset. Ito pa sa nakita natin. Mag-back off muna siya, magre-reset muna siya. Tignan niya muna kung saan yung opening, no? Kaya mag-set siya ng traps, no? Through feints and traps. Feints and feints. And then simplicity, Terence Crawford has every skill in the book, but he does not overcomplicate his style. Iba yung sinasabing na theoretical and then practical, no? Maaring naaral niya ito, nakita natin lahat ng style niya. That's textbook kung tawagin nila. Pero hindi niya kinocomplicate yung style niya. He executes the basics brilliantly well and consistently throughout the match. Depende sa kanyang kalaban. In other words, mga idol, tinetailor fit niya yung kanyang style sa kanyang kalaban. So for conclusion, tinanong ko ulit si AI, medyo nagbago siya. Nung nagbigay ako ng fit-in, no? Tungkol sa style ng dalawa, including pag-akyat sa weight, no? Sabi rito, the outcome of a fight between Canelo and Alvarez, and Terence Crawford, naging uncertain na. But some say Crawford could win, while others, Alvarez. So Crawford could win, sabi ni AI, no? Dahil via split decision, citing his technical skills, dahil sa technical skills, adaptability, as advantages over Alvarez power. So i-exploit ni Crawford yung kanyang technical skills at adaptability to neutralize Alvarez power. Crawford is also taller. Hindi naman totoo. They are just both 5'8", mali si AI, ano? And has a longer reach than Alvarez. That's true. And Alvarez could win naman, ayon kay AI. Some say Alvarez's strength and ability to take punch would give him advantage over Crawford. That's also true. Others would say that Alvarez's technical ability and jab head movement are formidable. These are both true, no? But then again, tama si Atlas, no? Then Crawford will try to hurt Canelo, but Canelo is used to super middleweight, and even light heavyweight. At talagang he can take punches. And yun nga magiging dilemma rito ni Crawford. Sabi nga ni Stephen A. Smith, Crawford is an awesome fighter. He's a superb fighter, but he won't be able to hurt Canelo. Canelo will just keep on moving sa kanya, hahabulin siya, susundan siya. And then, he will throw his punches like what he usually do and hurt Crawford, no? So, for others, like yung mga nakalaban niya ni Crawford, ni Alvarez, lalo na sa kanyang weight classes. Ayaw ko lang dito kay Benavides, mukhang iba yata yung opinion. So other factors, some say that Crawford's age could be a factor because both of these fighters are no longer, I think they are getting older. They are about to hang their gloves, no? Paedad na sila, kaya before their last group, kaya hinahabol nila itong magiging legacy fight ng dalawa, no, na pag-uusapan. Of course, yung pera dyan is malalaki. So other factors say that age of Crawford, no, is getting older, and Alvarez is naturally stronger because of he's used to that weight division. Others say that Crawford would likely fight in southpaw and at distance, which would make it harder for Alvarez to compete because Alvarez is mag-a-attack yan. Gusto niya closing para maibigay niya, and he has shorter reach, while Crawford's style is he fights in range, no? Because he also has
He also has long arms, no? I think 74, no? Weight classes, some say that weight classes exist for a reason, and that Crawford would be going up multiple weight classes. Yes, but depende nga yan sa kakayahan ng fighter. No? Kaya nga si Pacquiao, maliit. Started from flyweight, pero yun naging super welterweight. Skip 2 divisions, that's why. That's how great Pacquiao is. Alam ng mga boksingero yan. Ganun kahirap. Kaya nga ibang fighter, pag nasaktan, babalik sila dun sa kanilang comfort zone, babalik na sila dun sa kanilang weight. So sa tingin nyo mga idol, for me, I think Crawford will just utilize his skills, no? His ambidextrous stance, kanyang brilliance. But I think Canelo will overpower him with his power punch. Naturally, he is heavier and he is used to the kanyang division. He is heavier and he is bigger. So what's your opinion mga idol? Drop your comment below. Hanggang sa susunod natin video.